So magandang araw po sa inyong lahat mga ka-PBBM. Yan, welcome po. Welcome po sa ating programa na Salamat PBBM. Yan, meron na ako rito kasama na talagang nagwagwapuhan ng mga influencers. Itong si Yayam, seryoso, parang ayaw pumayag na gwapo ah. Ready na yan eh. Pakilala muna tayo. Ako nga pala si Palerista, Palerista TV. Follow nyo po ang aking Facebook page. Kasama ko, eto, si Yayam, tsaka si Ka-Coffee. Ako po si Yayam Dizon. Mga kayayam, i-follow nyo kaming tatlo, no? Palerista TV, Ka-Coffee, Yayam Dizon po sa Facebook, no? Isang malaking karangalan at pribileyo na makasama ko tong dalawang batikang vloggers na tumutulong, no? Tumutulong sa ating administrasyon at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ka-Coffee, bati ka muna. Ako naman si Ka-Coffee. Ayan, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga nakikinig din sa ating mga OFW, mga Pinoy abroad. Ayan, tutok na kayo. Every Wednesday na to. Alas 6 po ng hapon hanggang 7:30 po every Wednesday. Yan, pag-usapan natin yung magagandang accomplishments, mga ginagawa ng gobyerno. Tama na tayo sa politika. Doon na tayo sa ginagawa ng gobyerno para maramdaman ng taong bayan. Tama yan ka-BBM. Medyo naninibago lang tayo rito sa setup natin. Itong mga camera natin, naglabasa yung kagandahan nating lalaki. Ang mamahal kasi ng mga camera na to. Hindi gaya ng gamit natin, mga cellphone lang, di ba mga ka-BBM? Tama. Sharp. So ngayon, etong programa namin na to, ginawa para ipagsigawan ang mga magandang proyekto at trabaho ng ating presidente. Kasi gaya nga ng sabi ni PBBM, tama na ang politika. Magtrabaho na para sa bayan. So kaya kami mga vlogger, eto ngayon, tama na nga naman talaga sa politika. Sumusunod tayo kay PBBM at i-promote natin ang lahat ng magagandang trabaho ng ating presidente. So sa mga viewers namin dyan, sa mga live viewers namin sa YouTube, TikTok at sa Facebook, umaari po sana, pakishare po itong live namin na to, itong live stream namin para marami tayong mga kababayan na mahatiran ng tamang impormasyon. Yam? Opo, tama po. Alam niyo mga kayayam, mga ka-BBM, no? Si Pangulo, tama po ang kanyang sinasabi, no? Parang nagsawa ng ating mga kabayan, no, na nakikinig sa bangayan ng mga politiko, no, lalo na itong kakatapos lang na eleksyon. Panahon na po para ipakita natin ang mga magagandang nagagawa ng ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Dahil sa aking palagay, hindi lang masyadong naipapaalam, no, sa ating mga kababayan, yung lahat ng mga ginagawa ng gobyerno. At marami tayong natutunan, sir, sa recent elections Yung resulta nitong 2025 elections, marami tayong realization Mismo ang presidente umamin, di ba? Sa kanyang first episode ng podcast, we have to assess ourselves. Ito yung problema. And then moving forward, ito yung gagawin natin. Ayan po. Natali tayo sa politics Kita nyo, intro pa lang yan, pero mahindi na itong dalawa na to. Intro pa lang po yan. So, exciting. So simulan natin ng opisyal itong programa natin sa unang segment na ang title nito Tama na ang paliwanag, gawin nyo na lang. Correct. Yan ay binigkas ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanungin lang natin yung operator natin kung meron ba tayong video na ipapakita. Okay, sige. Play na. Mag-react tayo dyan sa video. Okay. Live po tayo live kaya kinakausap namin yung operator namin. Attention, yung mas maliit na bagay, yung para maging masagbaginawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao, yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. 10 seconds. Hindi natin nakikita yung video. Sapat ng atensyon, yung mas maliit na bagay, yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao, yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay natin? Hindi, anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon.
So yun, mga ka-BBM. Yan, ano masasabi mo dyan sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na yan, ka-BBM? Actually, hindi ko masyado narinig eh. Ako na lang, sir. Ako na lang mauna. Okay. Ang sinasabi kasi doon ng presidente, kasi ilang beses ko pinakinggan yung podcast ni PBBM. Tama eh. Hindi ibig sabihin na wala kaming ginagawa. Meron kaming ginagawa. It's just that we focused on big ticket projects. It's just that hindi ganoon kabilis nararamdaman ng tao. Tayo kasi culturally, gusto natin in-snap eh. Ganyan lang eh. Maramdaman agad natin. So, based on their assessment, nag-focus tayo sa malalaking projects, subway, na hindi mo siya mararamdaman in just 2 years or 3 years. Pero ang tao kasi naghahanap agad eh. Gusto agad namin maramdaman. Sinasabi ng presidente, yung sektor ng transportasyon, dapat maramdaman, mabilis na. Hindi na ako pipila ng LRT. Na yan ang tinutugunan. Kaya mali yung sinasabi ng mga bashers, wala kasing ginagawa ang gobyerno. Merong ginagawa. It's just that ngayon, kumbaga nagtatanim tayo, siguro after 3 years, 4 years, aanihin na natin yan. Diba? And isa rin, aminado din naman ang administrasyon na may kulang sa messaging. Kasi nag-i-exist yung program eh, andyan yung ginagawa. Ang problema, nakakarating ba sa tao? So yun ang kailangan natin pagbigyan ng focus, ipaalam sa taong bayan na may gobyerno tayo, ito yung ginagawa ng gobyerno, pero hindi rin nagmamalinis ang gobyerno. Diba? Inasas niya yung sarili niya eh. May pagkukulang kami, napabayaan namin kayo. Natutok tayo sa politics. Now, we change our dynamics, we change our direction, we focus dito sa benepisyo ng taong bayan. At saka, kung tutusin nga mga ka-BBM, kung titingnan mo si Pangulo, sa interview niya kay parang nagbibigay na ng ultimatum na sinabi niya na tama na yung paliwanag, tama na yung pambobola, magtrabaho na. Diba? Pinapatamaan niya ron yung mga tao na nasa gobyerno na walang ibang ginawa kundi makisawsaw sa politika. Diba? Tama naman yun na tama na yung pamumulitika, magtrabaho na para sa taong bayan. Kasi yung mga kababayan natin parang frustrate na sa politika dito sa atin. Sa totoo lang, parang napopokus pa yung atensyon ng mga Pilipino sa politika instead doon sa magandang trabaho ng ating presidente. Alam nyo sa akin, kahanga-hanga talaga ang attitude at character ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung level niya ng humility, yung self-awareness, yung accountability, napakataas talaga. No? Kung ako yan, kung ako lang, at yung mga ibang leaders na nakikita ko, sasagutin yan. No? Hindi yan mag-a-admit ng kanyang kamalian. Magtuturo. Lalo na yun. At ipapakita, i-insist yung kanyang mga nagagawa. Pero si BBM hindi. May kilala akong ganyan, nagtuturo. Oo. Pero alam niyo ba, knowing BBM, simula pa nung 2022, napaka-scientific ng approach nito sa pagmamanage ng kanyang mga ginagawa. No? Hindi ako magtataka kung gumamit siya ng focus group discussion. No, para malaman kung bakit gano'n na nangyari nung halalan. Tama. No? Para sa gano'n, malaman niya yung sentimento ng mga tao. Bakit gano'n lang ang naging performance ng alyansa? No? 'Di ba? Dahil sa mga surveys lumalabas na pinakamahina na yung 8 ang papasok sa alyansa, no? At posible pa maging 10. Pero bakit naging gano'n? Naging 6, no? Kung isasama natin si Senator Camille Villar at naging 5 kung hindi kasama si Senator Camille Villar. Pero ang Pangulo natin, imbis na sagutin ang mga hinaing o sentimento ng mga tao, inadmit niya ang kanyang pagkukulang, ang pagkukulang ng kanyang gobyerno. Dahil hindi nga naman nararamdaman ng mga tao, lalo na sa laylayan. No? Kaya sabi niya, itigil na natin ang pamumulitika at magtrabaho tayo. No? Tapos na ang eleksyon, magtrabaho na tayo. Alam niyo mga ka-BBM, yan ang maganda sa presidente natin ngayon. Ang layo sa mga nagdaang ibang presidente, lalong-lalo nung nakaraan. Totoo yan. Kasi etong si PBBM, hindi kahinaan ng pagkatao niya, pagkalalaki niya, yung pag-amin niya ng lapses sa gobyerno sa kanyang pamamalakad. Diba? Kasi syempre, sa kanya talaga lahat ng sisi niyan kasi nga, siya ang presidente. Ngayon, ang maganda kasi rito, yung wisdom ni PBBM, nakatutok na kaagad doon sa magandang trabaho nitong matatapos na termino niya. Kailangan pa-i-broadcast sa ating mga kababayan yung mga magandang proyekto kasi yun ang kulang. Yung mga proyekto magaganda, marami, nandiyan na yan. Kaso, hindi nga na i-broadcast. Kulang sa messaging. Oo. Ano sa tingin mo, partner? Bakit kaya, ka-BBM, bakit kaya ganun? May hindi nagtrabaho ng maayos.
Malinaw naman yan. And masyado tayong na-concentrate doon sa politics. Though, understandable naman yan dahil election. Susugan ko, sir, yung sinasabi mo na si PBBM very scientific. Remember yung bumaba yung ratings niya, yung satisfaction, yung approval rating niya. Diba? Ano sagot ng presidente dyan? Hindi magbabago yung programa namin based on the results of the survey. Kasi we have the plan. Andiyan dyan yung Philippine Development Plan. Hindi naman pwede maglabas sa SWS ng survey, o ito, bagsak yung rating ng presidente, 34% for instance, no? Pero yung babaguhin natin yung buong plano ng gobyerno. Kaya scientific yung presidente. Andiyan nakalatag, isa-isa. Nasa Philippine Development Plan. Scientific siya. Dagdagan ko pa. Alam niyo naman, sa problem solving 101, kailangan i-acknowledge mo na may problema. Correct. No? Bago ka makapag-provide ng mga solutions sa problema, dapat i-acknowledge mo na talaga may problema. Yun lang ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil wala naman siguro makakapagsabi na perpekto ang administrasyon. No? Kaya ang ginawa niya, i-admit niya muna ang mga pagkukulang ng gobyerno, no? Sarilinin ang pagkakamali, no? Knowing his sense of humility. No? At sabihin sa lahat ng nasa gobyerno na magtrabaho na tayo. Tigil na yung politika. Huwag na pagtakpan. Huwag na pagtakpan, no? Yun. Tama lang talaga itong ginawa ni presidente natin na ito ngayon para kahit paano masikwat niya yung mga gabinete niya, di ba? Totoo lang. Maayos yung presidente natin, sa totoo lang. Ang problema, yung ibang mga nasa ilalim niya, malaki yung pagkukulang talaga. Ako, iniiwasan ko magsalita na ito. Kasi, alam mo naman, diba? Tama na tayo sa politika. Ako pare, ka-BBM, no? Hindi sa pagdedepensa sa mga nasa gobyerno, no? Meron talagang pagkukulang. Pero ang nangyari kasi nitong mga nakaraan, especially for the past 1 year, no? Ang communication machinery ng gobyerno, kunwari ang PCO, ang RTVM, ang PTV, no? Mas nag-focus sa kakasagot ng mga fake news, no? Sa kakasagot nila ng fake news, no, nakakalimutan na yung mga dapat i-communicate sa publiko. Tulad ng mga magagandang proyekto ng Pangulo, like sa transportation, sa health, di ba? Tas yan, tungkol sa 20 pesos na bigas, no? Yan magagandang proyekto yan. Kaso natatabunan ng pagsalag o pagdepensa sa mga fake news na mga kalaban niya. Alam mo, ka-BBM, napansin ko nga yan eh. Karamihan ng mga vlogger ngayon ni PBBM, nakapokus nga dyan sa sinasabi mo. Sa pagkontra-kontra ng fake news kasi hindi mo masisi. Yung kabilang kampo, puro fake news, syempre tayo. Kailangan din natin gawin yung trabaho natin. Sasalagin natin, di ba? Pero ang kapalit nun, nasasakripisyo yung pagbabalita ng mga proyekto na napakadami ni PBBM. Correct. Di ba? Alam ba ng mga kababayan natin na 600,000 ang magsasaka yung nabigyan nabayaran yung utang? Alam ba nila yun? Hindi lang yun sa tungkol sa utang ng mga magsasaka. Alam ba nila na 19 na pabahay ang naipagawa ni PBBM iba't ibang lugar sa Pilipinas? At yung sa pabahay, partner, no, ka-BBM, yung sa pabahay, hindi ka nakakapagbayad, National Housing Authority. Yung interest mo, mas malaki na doon sa principal amount eh. Anong ginawa ng presidente dyan? O ililift na yan, hindi nyo nababayaran. Kinondon yun? Condoned na. Tinan nyo, mismo ako, hindi ko alam na kinondon. Alam ko lang sa mga magsasaka natin yan. Ang tagal na nilang hindi nagbabayad, 15 years, 20 years, hindi na nila babayaran. Kasi yung ibang tendency, ang laki na ng interest hindi ko nababayaran yan. Correct. Ang naging move dyan nila, GM Joventine ng NHA, doon na lang, principal na lang yung bayaran. Napakagandang ginawa. Hindi alam ng tao. Kaya ako mga kapartner, alam niyo naman, sa mga views natin, concentrate na ako sa pagpapakalat ng mga proyekto at trabaho ni PBBM kaysa makipagbardagulan sa mga yan. Kasi bakit? Mas malakas ang views ngayon ng good news. Totoo ba? Kasi yung limang vlog ko na tungkol sa bigas, viral palagi. Talagang yung mga tao naghahanap ngayon ng good news kaysa sa pakikipag-awayan sa mga alam mo na, sa kabilang kampo. It confirms yung sinasabi ni BBM na nagsawa na ang taong bayan sa politika. Ikaw ba, hindi ka ba nagsasawa ka, BBM? Nasawang-sawa na. Akala ko hindi ka nagsasawa. Yesterday may post ako na iwasan ko ng or hindi na ako magko-content tungkol dun sa ating magaling na ano. Ako siguro 60-40. Depende rin kasi kailangan mo rin sabayan eh. Yung kinukwento mo dyan sa bigas, nagpunta ako kanina sa Kadiwa eh. Mamaya papanoorin din natin, may mga videos tayo dyan. Nagpunta ako dyan sa Kadiwa and then may na-interview ako si nanay, 65 years old. Ang sabi niya, kasi 20 na lang yung bigas eh. Nagkukwento mo yung Sir Yaya minsan na sabi, yung matitira doon, for example sa palengke, 50 yung bigas,
nakasave ka ng 30. O yung 30, ilagay mo pambili ng ulam. Ang style ni nanay, ang sabi niya, yung matitipid ko dito, yan ang pambabayad ko sa tubig, pambabayad ko sa kuryente. Ang tagal-tagal na ginawa yan Bakit hindi nagawa yung 20 pesos per kilo ng bigas? Diba? Panahon ni Digong, nagawa ba yan? Hindi rin naman. Ngayon, ginawa ni PBBM, nagre-reklamo sila. Ang criticism naman nila, bakit ngayon lang? 3 taon pa ang lumipas, bakit ngayon nyo lang ginagawa? Pero malinaw yung sagot ni PBBM, nandiyan sa kanyang podcast. Sabi niya, inaral namin yung production. Kasi kaya naman mataas yung presyo ng bigas dahil mataas yung production cost. O kulang na machineries. Pag may machineries, may subsidy ang government, bababa yung production cost. At ngayon, kaya na natin. Sabi nila, para sa election lang yan. O, nasaan kayo ngayon? Tapos na yung election, nandiyan na yung bigas. Mahiya sila. Mahiya. Ayaw ko lang magsalita ng ganyan Control. pero kung totoo si pahiya talaga. Marami tayo nakikinig. Kasi isipin mo naman yung 20 natupad. Di ba? Yung 7, ano nangyari sa 7 per kilo? Hindi, reduction daw. Oo, pero wala rin. Budol. Nabudol tayo dyan. Kung tutuusin talaga, etong 20 pesos per kilo ng bigas sa PBBM, napakaganda to mga ka-BBM. Pero alam nyo ba, may tatalo dyan sa 20 pesos per kilo na yan. 15 pesos lang. Ano naman, sir? Ako, titinda ko 15 pesos per Saan kilo. Naman yan? Ang maganda pa ron, 15 pesos, pag sinaing mo, laking tipid ka talaga. Kahit mabuhaghag. May ulam na. Hindi mo na kailangan lagyan pa ng tubig kung gusto mo magkape. Hindi, joke lang. So, basa tayo ng mga comment ng mga nanonood sa dami atin. nakikinig sa atin nasa So, Facebook. sabi ni Rowena Gaspar, Sir, maganda yung ginawa ni PBBM na yan. Sana tuloy-tuloy na po yan. At bawas-bawasan na ang negative dito sa bansa natin dahil siya ang presidente. Masasabi mo doon ka BBM? Totoo yan. Tama yun. Yung negativity, no? Masyadong nangingibabaw kumpara sa positivity ng mga tao. Kaya lahat na lang tayo parang dumadating sa buhay natin ay negative, no? Oo. Maganda rin yung comment ni Miss Ipay Tupas. Sabi niya, first time pa lang ito pero ang ganda pakinggan. Maganda talaga pag nagtutulungan. Yun nga parang sa atin within our group, no? We have to work together, magtulong-tulong tayo. Tulungan natin yung presidente, tulungan natin yung administrasyon. Yun din ang paulit-ulit ko sinasabi sa mga vlog ko. Maraming Pilipino dependent sa gobyerno. Pag bumagsak ang gobyerno, babagsak din yung mga Pilipino na yan. So tama yung sinasabi ni Ipay Tupas magtulong-tulong tayo within our group. Hinihikayat din natin ibang content creator, diba? Ibang vloggers. Veer away from politics and then let's work together. Hindi lang siguro yung mga kasama nating vloggers na tumutulong sa administrasyon, okay, BBM. Pati siguro sa mga followers natin. Ikayatin na rin natin na magkomento o mag-post ng mas positive na mga nangyayari sa ating bansa. At saka na rin sa mga ka-DDS dating vloggers dyan na bumalik na nagsisisi na ngayon. Pwede nyo rin, balik na sila. O pwede nyo rin i-content yung mga trabaho ni PBBM. Total, talo yung mga kandidato yung sinamahan. Pwede kayo magbalik doon at i-content yung mga magandang trabaho ng ating presidente kasi yan naman ang kailangan. Palagay ko hindi mahirap gawin yon kung ang isa sa puso at isip natin ay yung kapakanan ng bayan at taong bayan. Correct. At hindi yung sariling politika, di ba? Contribution na lang natin sa lipunan. Kung si PBBM nga, di ba, sabi niya, ayaw niya na may kaaway, gusto niya reconciliation, ayaw niya may kagalit, di ba? Totoo. Tayo pa, di ba? So okay ka na kay Sarah? Ay, walang problema. Hindi ko na nga pinapansin Diba? May nakita ka pa bang vlog ko sa kanya? Siguro mga 3 araw na o 4 na araw. At itutuloy-tuloy ko na yun kasi mas maganda yung views ko sa mga positive. Kesa dun yung babanatan ko si ganyan, babanatan ko si ganon. Nagkaka-detret lang ako Kaya maganda yung title natin Salamat PBBM. Akala ko ba mas bumibenta yung negative news o bad news? At some point. Nung politikahan, nung kampanyahan. Tapos na kasi politika kaya hindi na kailangan. Mababa na yung views ngayon ng mga kapag bumanat ka. At saka pangit kasi syempre. Saka stressful, no? Pag puro bad news o negative news o post ang ginagawa mo, parang nakaka-stress. Okay, lalabas ka, sir. Nakasombrero ka na tsaka naka-shades. Bakit? Kasi ayaw mo na makilala Ito pa, sabi ng isang nag-comment ni Arthur Solomon. Sir, bakit ang tagal-tagal nyo ng vlogger? Bakit ngayon nyo lang yan ginawa? Oo nga, pareho tayo dito. Pero hindi nagsabi ng ganyan dito sa akin. Kasi ito, ano bang sasabihin natin dito? Ako, ito kasi, nabisi kasi kami mga vlogger, alam nyo naman, election. Nabisi kami sa pagsangga ng mga fake news, nabisi kami sa pagtanggol kay Pangulong Bongbong at sa gobyerno, kaya talagang yung focus namin is nandoon lang.
Ngayon, dahil sa sinabi ni PBBM na tama na ang politika at medyo tinamaan kaming mga vlogger doon na dahil nga sa atin, di ba, mainit ang politika talaga rito, negative, di ba? O kaya, mas maganda talaga naisip ito ngayon ng mga namumuno dito sa programa na to na... O sino ba yung shoutout natin, sir? Kasi grabe rin yung effort eh. Ay, nako. Pag nakita nyo tong salamat pala kay, ikaw na magpakilala ka BBM Yaya. Kanino? Kay Kuya Germs. Oo nga. Ay, shoutout kay Germs. Shoutout sa aming magaling na kaibigan, no? At tumutulong sa amin lagi, no? Lalo sa mga vloggers na tumutulong kay BBM, no? Kay Manong Herman Estrada. Kasi two-way dapat, sir, eh, di ba? Hindi lang yung content creator helping the government. Dapat ganoon din eh. Parallel groups, the government helping the content creator. And even yung mga viewers, may malaking participation din sila. Alam niyo mga ka-BBM, ang nation building, hindi yan kaya ng isang tao lamang. Hindi yan kaya ng Pangulo, ng kabinete niya lamang, o ng HOR lamang o ng Senado lamang, no? Kailangan niya ng lahat ng participation ng sektor ng lipunan. From private to government, no? Pati yung mga individual na mga Pilipino, kailangan po tumulong sa nation building para po tayo maging successful. Ito nga, may comment eh. Sir Palerista, sino ba yung binanggit ni Yayam na Germs Estrada? Vlogger ba yun? Ay, hindi po yung vlogger. Ano po yun? Private citizen lang po yun na tumutulong sa ating gobyerno. Alam niyo kung nakita niyo na si itsura niya, i-describe kasi kaharap ko siya ngayon eh. Kaya nakita niyo na kung nakikita niyo si Coco Martin at saka si Piolo Pascual na pinagsama, mas gwapo pa siya ron. Shoutout din natin si 31 million movement. Ayun, ito talaga. Siyempre, di ba mawala? Ito talaga, Adonis to. Nalilito na siya kanina sa game. Oo, ito malaking tulong talaga sa amin to. Yung magaling na executive producer natin. Hindi kami makakapagdakdak ng ganito kung hindi dito sa tropa natin kay 31 million movement, kay Alex Catalan. Mag-isa lang siya. Nahiya lang magpakita eh. Medyo magulo yata love life na ito ngayon eh. And yung crew natin, yung mga production staff na tumutulong sa atin para maganda yung maganda ng quality ng video natin, no? Oo. So ito, tanong natin sa sa mga kababayan natin. Sa palagay po ninyo, sapat ba ang pag-amin ni PBBM sa mga pagkukulang niya huli na ang lahat para kay Pangulong Bongbong Marcos? Yan. Sapat ba ang ginawang pag-amin ni PBBM sa mga pagkukulang niya o huli na ang lahat kay Pangulong Bongbong Marcos? Comment po kayo para mabasa natin kung ano ang inyong saloobin dito sa ating ginagawang talakayan ngayon. Sige. Mga netizens natin, comment nyo lang po yung opinion nyo just sa comment section. Basahin natin yan, discuss natin. Ikaw, sir, ano sa tingin mo? Ay, kung sasagot ka dun sa tanong. Walang huli. Kasi bakit? Ang huli, nahuli na. Alam nyo, hindi walang huli para sa Pangulo, walang huli. Kasi unang-una, mahirap yung trabaho niya. Walang perfecto, sino perfectong presidente? Wala. Sino? Kahit yung tatay niya, may mga lapses din yun, lalo na yung isa. Diba? Walang perfectong gobyerno. Diba? Ang maganda rito, imbes na makita natin kung huli na ba para kay PBBM, dapat makita natin mga bilang Pilipino yung ginagawang effort ng ating presidente para mas mapaayos ang ating bansa. Kaya? Tama. Gaya nga sinabi ko, no, ang unang dapat gawin para masolve lahat ng problema sa atin ay i-acknowledge yung mga problema. No? I-acknowledge na meron talagang problema. At kasama dyan sa mga problemang yan, yung mga taong nasa paligid, o yung programa na posibleng hindi nararamdaman ng mga tao in terms of yung pag-iimplementa, di ba? Hindi nakakarating sa kanila. Kaya hindi naging maganda ang kanilang sentimiento nitong nakaraang eleksyon. Kaya yun ang sinosolve ni BBM, no? Yun sa pag-amin niya, no? Ina-acknowledge niya na yan ang mga problema na dapat natin solusyonan. At gawin natin ngayon na, hindi bukas. Tama na yung paliwanag, gawin nyo na. Correct. So, napakabilis ng oras. Biro mo, 6:30 na pala. 30 minutes na tayo. Hindi pa ako nag-iinit. Wala pa. Tuloy na kagad natin. Wala nang paputol-putol. Dito tayo sa pangalawang segment natin na mga proyekto na ramdam ng taong bayan. Unahin na natin ang plano ni PBBM na gawing digital ang healthcare dito sa atin. Pati kukuha ka ng serbisyo ng gobyerno, gagawin ng digital. Pabor ba kayo ron? Oo naman, napakaganda niyan. Halimbawa, kukuha ka ng LTO, license. Gusto mo ba pumila ka ng 3 oras doon o magganon-ganon ka na lang sa bahay? Tama. Halimbawa, kukuha ka ng PhilHealth mo, hindi ka na pipila. Pindot-pindot ka lang sa cellphone mo.
Kasi malaking factor din yan eh. Pag digitalize na yung processes natin, may iwasan na yung in-person transactions eh. Kasi yung corruption ang isa sa malaking masosolve ng digitalization ni Pangulong Bongbong Marcos. Putulin ko kayo etong digitalization priority to ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano sa tingin nyo? Dapat bang i-priority yan? Yes. Ako yes. I think this is a legacy project na talagang mararamdaman kahit matagal nang hindi nasa pwesto ang Pangulo after mang 2028 dahil digitalization will really be a game changer para sa Pilipinas. Kasi isipin mo ka-BBM ilang oras pinakamatagal mo pinila sa ahensya ng gobyerno? Ako. Hindi. Bukod sa mainit, inconvenient magpila-pila sa mga opisina ng gobyerno, diyan pa pumapasok yung fixing, yung usapan. Kaya sabi nga ni Ka-Coffee, yung mga personal na interaction nung kababayan natin with the employees of government agencies, doon nagkakaroon ng lagay-lagay. Ano yan? Malaking kabawasan yan sa kumikitang kabuhayan ng mga illegal na mga gumagawa niya sa gobyerno. Totoo yan. Kasi, pero kung talagang seryoso ang ating gobyerno, and I think very serious ang ating Pangulo, priority yan eh. Correct. Kung very serious ang ating Pangulo with political will, palagay ko may isa kakatuparan yung at saka ang laki ng impact niya sa ekonomiya eh. Pag digitalize na yung transactions. Yung simpleng online shopping ka, di ba? O simpleng pagbabayad ng bills. Sige. Halimbawa, kung babayad ka sa Meralco, mamamasahe ka pa, sakay ka ng tricycle, 30. Pagdating mo sa Meralco, magugutom ka, kakain ka ng banana Q, 15. 45 na yan. Sa babalik ka ulit, 30. As compared, kung digitalize na yung payment transactions mo, example, GCash, magkano lang ang transaction fee? 7 pesos, 10 pesos. Kung online seller ka, mas mabilis yung transaction. Matutulungan niya yung ekonomiya niya, mas magiging efficient yung operations, less corruption. Diba? Eventually, gandang Pilipinas, di ba? Pag ganyan yung processes natin. Totoo yun. Ako lagi ko tinitingnan ng benepisyo para sa taong bayan. Yung taong bayan, hindi ka na pupunta sa mga opisina. One, makakatipid ka. Time and effort and money, di ba? In going to offices, kung digitalized na. Bukod doon, dahil nga mababawasan ng corruption, lalaki pang income ng gobyerno. So it's a win-win arrangement, for the people and for the government. Kaya kabit-kabit din. Sinasabi ng presidente, mangyayaring digitalization na yan, you need to provide access to people ng internet. Maging yung nasa remote areas, outskirts areas, dapat pero silang access sa internet. Kabit-kabit na yan. At saka, ang pinakamaganda dyan, sa tingin ko, may iwasan na yung masalamuhan natin yung mga empleyado na akala mo sila yung may-ari ng kumpanya. Yung tagapagmana. Yung mga may editin yung ulo. Yung sinasabi ni Pangulo na yung mga masusungit dyan. Di ba? Kaya maganda talaga itong ginawa na to ni President Bongbong Marcos. Kasi nakita niya rin siguro yung hirap ng mga Pilipino sa pagpila-pila. Correct. Di ba? Ang pinakamahirap pa dyan, ako nasubukan ko kasi mga ka-BBM. Inabot ako ng cut-off sa 4 na oras kong pila. Inabot ako ng cut-off, balik pa ako kinabukasan. Mukhang very inefficient naman yung office na yun. Ibig mo sabihin hindi nag-cut off ng maaga, nung 4 na oras na dumating, saka pala nag-cut off, pinahirapan ka talaga. May kwento ako dyan, sir, success stories. Nung April, nag-renew ako ng registration. Nakamotor kasi ako eh. Ang bilis lang, wala pang 30 minutes. Oh, that's good. Ang bilis ng transaction. Nandun tayo sa isang event sa Quezon. May free wifi. Kasi parte ng digitalization yan eh. Yung free wifi, tayo content creator, gusto natin, if you have the videos, upload agad yan kasi we value time eh. May free wifi na kapag upload ako. Alam mo ba yan ka-BBM? Yung free wifi na yan? Banggitin ko lang kasi na-content ko yan nung kaupo ni PBBM, yung nagkakamali, 2022, 2023, early 2023 ko na-content yan. Ano bang priority niya rin yung wifi na palakasin dito? Maliban sa Starlink, alam niyo ba yung ilalim ng dagat natin? Fiber puno pala ng fiber optics yan na kabit-kabit na. Yan yung talagang kailangan natin. Trinabaho ni PBBM para yung mga bulubundukin na mga kababayan natin nakatira sa bulubundukin magkaroon ng internet at makakonect sa gobyerno. Ako gusto kong makita diyan sa digitalization na yan tungkol sa health, Kasi minsan yung mga may sakit, wala namang perang pang tustos kunyari pamasahe o pagkain, pupunta sa isang lugar, napapatingin o
papa-schedule ng patingin. Minsan, yun pa lang ilang oras na kukonsumo. Tapos hindi pa siguradong natitingnan. Di ba? Kung may digitalization, pindot-pindot ka lang dyan, makakuha ka ng schedule, no? Pupunta ka sa exact time and day ng schedule mo, ikaw agad ang aasikasuhin. Dahil nga maayos yung sistema na. Para isang scenario, sir, halimbawa ikaw dialysis patient ka. Pag online, check mo lang dyan saan available itong mga libreng dialysis centers. Di ba? Kung wala yan, pupunta ka pa doon. Pagdating mo doon, only to find out, hindi pala siya available. So once digitalize na lahat, ito yung mga dialysis centers na libre, ito chemotherapy libre, malaking bagay para sa mga Pilipino. Yan yung sinasabi ni PBBM, kailangan nila maramdaman na may gobyerno. Mas madali yung buhay nila, mas magaan yung buhay. Di ba? Sa tingin nyo mga ka-BBM, pag ito talaga nagawa ni PBBM, makalimutan pa kaya ng Pilipino yan? Palagay ko hindi. Hindi na. Palagay ko tatama si Mr. Ramon Ang, yung presidente ng San Miguel, na kapag bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028, no, mamimiss siya ng taong bayan. Dahil sa mga game-changing projects na kanyang ginagawa ngayon. No? Maaring hindi agad ngayon nararamdaman. No? Gaya nga na sinabi niya sa podcast. No? Pero no, once gumana na lahat ng proyektong yan, no, mamimiss ng tao. Yung subway lang. Diba? At saka wag rin natin kalimutan mga ka-BBM. Hindi lang yung digitalization ang top priority ng administrasyon ni PBBM. Pati na rin yung mga ongoing na mga infrastructure. Gaya na lamang ng subway. Build better more. Gaya ng yung subway na yan. Yung extension ng LRT papunta ng Cavite. Alam mo ba yung LRT? Napakalaking tulong talaga niya, lalo pag dumating ng Cavite yan. Ako, ilang kababayan natin mga nasa Caviting, luluwag ang buhay. Alam mo, ikaw alam mo yan, pupunta tayo sa Bukawi, Bulacan, pag-aangkat tayo ng bigas, no? Dadaan kami sa ginagawang train line, no? Yung Clark to Calamba, no? Ongoing po yung projects na yan. Talagang minamadali. Makikita mo yung improvement. Ang bilis ginagawa. Umabot na nga ng malolos yun. Kaya nga. Nagulat nga ako. Nagulat din ako. Talaga ang bilis ginagawa, no? So, ang laking bagay. Napakalaking bagay yun. Isipin mo na lang, kung nasa Clark ka, Clark, Pampanga, diba? May nililigawan ka sa Calamba. May dala ka ng suman. 30 minutes na lang yun. 30 minutes na lang yun kasi tuloy-tuloy, di ba? Correct. Hindi ka na biyahe at dadaan pa sa EDSA, maipit ka ng 7 oras dyan. Then, sa economy, malaking benepisyo yun. Bukod sa benepisyo sa mga yung transfer ng taong bayan. Mas mabibilis na. Actually, mas mabilis, mas makakamura ang gumagamit ng train, di ba? So, savings o kita na yon para sa mga gumagamit ng train. No? At the same time, mapapalago yung economy. Kikita na malaki ang yung bansa. simpleng magsasaka lang eh. Kung noon, binibiyahe niya ng 4 na oras yung pechay. Kung mas mabilis na yung transportation, 30 minutes na lang, hindi na malalanta yung pechay. Ayan, buti nabanggit mo yan, ka-BBM. Yan yung sasabing project ni PBBM na Farm to Market Road. No, yung kalsada mula sa mga agrikultura, dire-diretso, yung transportasyon hanggang sa palengke, para maging mura na yung mga produkto gaya ng gulay at bigas dito sa atin. At yan ay nangyayari na talaga sa ngayon. Connected din sa infrastructure project. One time na-invite ako dyan sa Bukidnon. Sa Bukidnon, may mga insurgents pa rin local insurgents, pero onti-onti na lang sila. National Amnesty Commission, they have this project na magbalik loob kayo sa gobyerno, will provide you with these funds, di ba, panimula nyo. At the same time, kasi maraming rebels, former rebels, gusto na nila magbalik loob kasi yung community nila, hindi nabibigyan ng projects. Walang eskwelahan, walang maayos na kalsada. Kabit-kabit siya eh. Totoo. So bago tayo bumalik sa ating talakayan, wag niyo po muna kalimutan ha. Please, please, please. Paki-share po yung live namin na to sa mga followers ko dyan, na Palarisa TV, ni Yayam Dizon at saka ni Ka-Coffee. Paki-share po itong live namin para po malaman ng ating mga kababayan ang magandang trabaho at proyekto ng ating presidente. Tama na politika. Pinapashare namin to para yung mga kababayan natin na hindi nakakapanood, maaabot yung mga friends ninyo, yung mga kamaretisan ninyo, mapapanood. Ito magandang talakayan namin para sa ating Pangulo. Okay. Every Wednesday ito, pwede nyo na rin po itong abangan. Ilagay nyo na sa calendar ninyo. No? Every Wednesday, 6:00 po yan ng hapon hanggang 7:30 ng hapon. Yan. Salamat PBBM. Every Wednesday, ilagay nyo na po sa calendar nyo. Okay. So eto, bago tayo matapos dito sa segment number 2 natin, iwanan natin yung mga audience natin ng isang matinding katanungan.
Ito ang tanong namin sa inyo. Anong proyekto o programa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinaka nararamdaman nyo ngayon? Yan, comment na. Okay, anong proyekto ng ating gobyerno ang pinaka nararamdaman ninyo at talagang malaking pakinabang para sa inyo? I-comment nyo po yan at babasahin natin mamaya ang inyong mga komento. Ay, mga OFW, baka may mga pagbabago, mga programa na nakikinabang po kayo. Kasi sa tingin ko dyan yung OFW Lounge, though matagal na siya nag-exist, pero grabe yung improvement na ginawa sa OFW Lounge. Kung halimbawa, ikaw OFW, medyo delayed yung flight mo, meron ka ng billeting station just sa Terminals 1 and 3. May libreng pagkain, may libreng kape. And I understand in the coming months, magkakaroon na ng mga parang double, tawag dyan, yung mga higaan na pwede na nilang pakinabangan. Alam mo ka, BBM, nung huling travel namin, nung mga March, nakita ko yung linya ng OFW. Ang bilis. May sarili silang linya ngayon. Malaking bagay yun. Oo, may sarili silang linya. Hindi na sila nakikipagkagulo sa ibang mga turista, sa mga foreigner. May sarili silang linya na akala mo expressway. Basta OFW ka, doon ka. Pakita mo lang lahat ng papeles mo, dire-diretso ka. Napakaganda. At kasi sabi mo ang lunch na libre pagkain doon. Malayo, matagal pa yung flight mo, pwede ka magpahinga ron, pwede ka patulog-tulog ron. At saka malinis yung airport natin ngayon. In fairness, sa katunayan nga, gumaganda na yung rating ng airport natin, nasira lang dahil sa bollard. Totoo yan. Pero yung mga sinasabi nyo, yan ay isang example. Isa lang. Na si PBBM, he walks the talk. Correct. Di ba? No, yung paghanga, yung saludo niya sa mga overseas Filipinos na mga bagong bayani ng ating bansa, ay tinatapatan niya ng magandang serbisyo para sa kanila. Dapat lang, kasi yung mga OFW na yan, bayani yan. Remittance pa lang Talaga, bayani yan ng ating bansa. Kung hindi dahil sa kanila, ewan ko, nadadaputit ang bansa. Dahil malaking tulong ang naibibigay nilang remittance sa atin. Kaya sa lahat ng OFW, anak rin ako ng OFW. Hindi ako nagkakamali, record-breaking na naman nakarang taon, $35 billion. Yung remittance. Laki, no? Kasi gano'n yung tiwala nila sa presidente natin. Na yung pinapadala nila, mapupunta sa magandang proyekto. Totoo. Wala pang panawagan doon ng zero remittance. Wala nangyari sa zero remittance. Proud ako dyan. Kinontra ko yan. Diba? Yung OFW Remittance Week, no? Nag-succeed tayo dyan, no? Maraming mga OFWs talagang pinakita yung kanilang mga remittance slip para lang patunayan na hindi nila sinusuportahan yung no remittance. Zero remittance. So, etong pangatlong segment namin, so, alas 7 na, syempre, alam nyo naman, pangatlong segment na, napakabilis ng oras. Alam mo, hindi mo mapapansin yung, may video ba kami, operator? May video kami papakita dito. Comments daw, comments. Comments. Ito meron, may mga comments. Sige, actually, ang pinaka nararamdaman daw nila, may tatlo na ako nabasa. Sige, yung 20 pesos na presyo ng bigas, pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos. Yan, yung isa din nag-comment sa atin, si Ma'am Nida, sabi niya, siguro yun pong pagbaba ng bigas ang nararamdaman po namin ngayon. Tapos si Ma'am Rowena, sabi niya, oo nga, I agree. Si Rosevilla Ermita, 20 pesos per kilo na bigas. Ito, ako na reaction yan. Tapos sa 20 pesos na per kilo ng bigas. No? Okay. Bilang isang CPA, gusto ko kina-quantify ko palagi ang benepisyo sa taong bayan. Tama. Ang nakukonsumo ng isang pamilya na merong 5 miyembro kada araw na bigas ay 1.6 kilos. Okay? Kung ang natitipid ng bawat pamilya ay 30 pesos dahil 50 pesos before ang presyo ng bigas, less 20 pesos, that is 30 pesos times 1.6. That's 48 pesos per day. I-multiply mo yan sa 30 days lang. That's 1,440. No? Napakalaking bagay yan. No? Yung 1,440, pwedeng magamit yan sa baon ng mga bata sa eskwelahan. Pwedeng magamit yan ng asawa na imbis na nagbabike papunta sa trabaho, na pagod pagdating sa trabaho, pawis na pawis, pwede niya gamitin pamasahe yan. Or pwede rin gamitin yan as mas masarap na ulam. Kung dating inuulam mo ay laging noodles at sardinas, baka pwede ka tinolang manok dahil sa savings mo na yan. Di ba? So in other words, napakalaking bagay yan. 20 pesos na yan. Kung titignan mo lang, parang walang yan. No? Sinasubsidize naman ng gobyerno. Hindi. No? Dahil lang 20 pesos per kilo ng bigas, napapagaan, napapabuti ang living condition ng ating mga kababayan, especially doon sa mga nasa laylayan. Tingnan mo yung ibang aspect, di ba? Kasi
galit na galit sila sa subsidy ng gobyerno. Anong mali dun? Wala. Pagsakay ka ng LRT, subsidize ng government yan. Hindi naman 20 pesos ang pamasahe sa MRT, LRT. A portion dyan ay subsidize ng government. The same way doon sa presyo ng bigas. Anong problema? Diba? Bakit gagawa ka doon sa issue ng pagsasubsidize sa presyo ng bigas? Alam mo naman partner, ako sa totoo lang ayaw ko na yung mga galit dyan, yung mga op-op. Diba? Yung mga galit, yung mga tan-GA na alam naman natin kung sino yung mga yun. Diba? 20 pesos magagalit ka? Correct. Abnormal ka pag magalit ka. Kanina meron akong pinost, diba? no? Umiiyak yung lola, no? Umiiyak siya dahil napakalaking bagay sa kanila na nakakabili na sila ng 20 pesos per kilo na bigas. No, dahil nagagamit nga nila yung pera sa iba't ibang bagay pa. No? For the meantime, may kasi hindi pa lahat makakabili ng 20 pesos per bigas. Ang priority ngayon kung ikaw po ay senior citizen. Okay. 4 ata yan. PWD, tama ka dyan, sir. 4-piece member o yung indigent and yung solo parents. Kasi nagpunta ako kanina sa isang Kadiwa store dyan sa Elliptical Road sa Department of Agriculture. Mahaba talaga pila? Hindi sir. Hindi. May lang ang pila. Madaling bumili? Mga 4 lang yung nakapila doon. Okay. Tapos, may supply? May supply. Okay. Ang sinasabi doon ng seller, sa isang araw, 40 sacks ng bigas malaki yung nabibenta niya. Malaki yun. Pero may limit. Halimbawa, ikaw mag-isa pupunta, hanggang 20 kilos ng bigas lang ang pwede mo. Ang dami na rin nun. Yung iba 10. Depende siguro sa supply. Kung 5, divide mo sa 1.6 yun, di ilang araw na. Almost 2 weeks na supply na ng ng pamilya yon. Isang pamilya. Na merong 5 miyembro. Kaya wag kakalimutan yung ID kasi kailangan mong magla-login ka, magsusulat ka doon ng pangalan mo and then yung number ng ID mo. So wag kakalimutan pag pupunta kayo sa mga Kadiwa stores. Meron din tayong listahan ng mga Kadiwa stores na pwede nilang puntahan, no? Oo. Kasi all over the Philippines na yan and then parang by June sa Mindanao mabibili na din. Dapat i-post natin yan sa Salamat PBBM page para ma-advise sa mga PBBM. Itong pinag-usapan nilang listahan ng mga Kadiwa, ipopost namin dito yan mamaya dito pagkatapos sa programa dito sa Salamat PBBM para makita nyo yung listahan ng Kadiwa at puntahan na lang ninyo kung saan kayo malapit. So basahin natin itong comment ng isa. Si Gerson Alvarez, sabi niya, Sir, ang pinakamalaking programa na naitulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa akin yung napag-aaral ko na ngayon yung bunso kong anak dahil binayaran niya yung utang ko dito sa lupa. Ba? Maganda yan. Magsasaka sigurado to. Kasi lupa Napakalaking bagay talaga yan. Isipin mo yung walang presidenteng nagbayad ng utang ng magsasaka. Correct. Bakit? Kung hindi pa dumating si PBBM na pang 17, hindi pa mababayaran yung utang na magsasaka na buong buhay nilang binabayaran. Alam mo, bakit kaya sa tingin nyo hindi nila ngayon na nangyari yan? Alam mo, ka-BBM, mukhang yung 600,000 mahigit na farmers. Na wala pa yung mga mukhang hindi natatanong sa survey. Wala pa yung mga estado na. Mukhang hindi sila natatanong sa survey. Kasi sigurado ko, yung 600,000 mahigit na farmers, no, na nag-benefit dyan sa condonation ng kanilang loan, both principal and interest, ay guminhawa ang buhay. Alam mo naman kasi survey, budol Depende kung sino yung nagdo-donate. Di ba? Gaya sabi ko sa iyo, magsasaka pa lang yung 600,000 na yun. Correct. Wala pa yung mga isda doon. Yung nasa Lucena tayo. Alam niyo yung mga isda. Sige. Nasa Lucena tayo, na-interview natin doon si nanay. Walang pasado, nagsalita siya, nagpapasalamat siya. Kasi yung kapitbahay niya, hindi siya. Yung kapitbahay niya, na-condone na yung utang, magsasaka. Hindi pa siya yun kapitbahay niya, mga kapitbahay niya. Saka nakaka-touch, yung mga nai-interview, no? 70 years old, mahigit 80 years old, nilang nakahawak ng lupa, ng titulo ng lupa, umiiyak sila. Correct. Kasi sa haba ng buhay nila, ngayon lang sila nakaramdam na ang gobyerno ay para sa kanila. Alam mo yung mga proyekto ni PBBM na yan, mas higit pa yan sa mga tulay, sa kalsada na pinagagawa. Kasi bakit? Yan, habang buhay yan, tatanim sa puso nung tinulungan ni PBBM na yun. Totoo. Isipin mo na pag-aral yung anak. Dahil yung pinamabayad niya sa utang, pinang-aaral niya sa anak niya. Kung hindi pala binayaran ni PBBM yung utang niya, lalaking mangmang yung anak niya. Magandang move din yan para ma-encourage yung mga kababayan natin na mag-engage into farming. Kasi syempre iba nawawala ng gana. Walang pera sa farming kasi napupunta sa interest sa utang Diba, utang ka ng 5-6, pambili mo ng binhi, pambili ng mga makinarya pa, walang matitira sa'yo. So, ang tingin nila sa farming, mahirap. So, bakit ako mag-engage dyan? Di ba? Kung ikaw high school ka, ayaw kong pasukin ng farming. Pero pag na-realize mo na malaki yung potential ng farming dahil tinutulungan ng gobyerno, baka magdalawang isip ka, imbes na mag-IT ka, mag-engage ka into agribusiness or farming. Ito nga, comment nung Jason Samuel, sabi, Sir,
dito sa Pangasinan, marami ng mga kalalakihan ang balik sa pagsasaka dahil libre yung traktora bigay ni President BBM. Isipin nyo yun, traktora yun. Mga machineries. Di ba? Yan yung mga proyekto na hindi nakikita ng mga kababayan natin. Kasi nasanay sila proyekto, tulay, kalsada, farm to market road. Diba? Yan yung mga nasanay silang proyekto, hindi nila nakikita yung mga binabayarang utang. Proyekto rin yan. Diba? Kasi saka natatabunan nga ng mga fake news or bad news. No? Kaya talaga tayong mga matitinong mga vloggers, dito na dapat focus natin sa mga proyekto ni PBBM. So, ibig mo sabihin, in-encourage mo lahat ng vloggers. Lahat ng vloggers dito na tayo mag-focus. Lahat ng vloggers sa gobyerno tayo mag-focus, no? At lahat ng vloggers na nakakakilala sa akin, mga kaibigan ko, dito na tayo mag-focus sa proyekto ni PBBM. Ipakalat natin araw-araw sa ating mga vlogs. Kesa makipagbangayan tayo mga walang katurya-turyang mga bagay na. Maibalik ko dun sa 20 pesos per kilo ng bigas. Sa palagay nyo ba masusustain ng gobyerno yan at mas malawak pa ang matutulungan yan? Sustain yan. Ako sir, naniniwala. Sustain yan. Yung facts natin ngayon, ang sabi ng authority, until the end of the year, sustained yan. Pero syempre, hindi mo naman papabayaan yan Si PBBM, knowing PBBM gagawa at gagawa ng paraan yan nasa karakter ni PBBM. Hindi yan Habang inuubos ng mga kababayan natin yung 20 pesos per kilo ng bigas ngayon, pagdating ng October, panibagong ani na naman na gagamitin sa next year yun. Correct. Tama. Alam ko yan, kasi bigas nga yung negosyo ko. Magkano sa inyo, sir? Magkano? 15. 15. Hindi na kailangan lagyan ng tubig pag sinaing. Hindi, kahit sa tindahan ko, ng bigas, no? Talagang lumaki ang benta ko simula nagmurahan ang mga presyo ng bigas. Kasi isipin mo naman ka, BBM. Pag upo ni President Bongbong Marcos, pinakamurang bigas, 56. Totoo yan. Diba? Correct. Nag-70 pa, yung may bukbok. 56, pinaka mura na yun. Totoo. Pag upo ni PBBM, pero ngayon, pinakamura, yung regular. Yung hindi 20 pesos. Regular, 31. Yun yung tinda ko, 31. Totoo. Regular. Ako meron akong tinda na 36 saka 39, pinakamura. Mura na yun. Hindi ko pa nadidiscover yung supplier na magbibigay sa akin ng 30 pesos 29. Hindi ko pa pinupuntahan si PBBM palerista. Tuturo ko sa iyo yun kung saan yung bilihan ng 31 na yun. Tuturo ko sa iyo. Ano to sir, ito ay impact ng mga tinanim ni PBBM. Kung mapapansin niyo, first year, second year ni PBBM, nag-focus siya doon sa consolidation ng mga magsasaka. Parang mag-form kayo ng cooperative and then we will provide you with these machineries. Inaani na natin ngayon. Lahat, inaani na natin Totoo. Eventually, mapababa natin yung production cost to the point na hindi na natin kinakailangan mag-angkat. Tama. Tapos lalo na kung masususugan pa yung rice tarification. Ay, correct. Di ba? Kapag ang NFA binigyan natin ng karapatan na bumili sa mga magsasaka sa tamang presyo, kunwari 20 to 22 pesos, maganda na ang kita ng magsasaka, tapos ibibenta, dagdagan mo lang ng konti for overhead cost ng NFA para mabenta sa merkado, napakalaking bagay nun. Masusustain yung pagbibenta ng murang bigas. At saka maganda rito mga ka-BBM, hindi rito nangyayari yung nangyari sa dating administrasyon. Nagtambak silang toneladang bigas, hindi ibinenta, binukbok. Nabukbok. Ang nangyari, kinain ni Pinyol, ayun. Taggal. Pinagmamalaki pa, no? Sige, okay naman. Taggal sa pesto. May policy na kasi na itong quantity kailangan naka-reserve. Di ba? Ewan ko ba bakit hindi nila ibinenta yung bigas na yun? Nanilaw yan. Bumaho, nanilaw. Hindi na talaga na-ibenta kasi kapag nabukbok na yan, pangit na. Kahit anong saing mo dyan. Di ba? Totoo. I-relate na rin natin dyan. Yun pala, di pa natin nababanggit. Yung puro tukol pa lang tayo sa price. Yung tukol sa quality. Ng 20 pesos per kilo ng bigas. Napakaganda. Yung fake news na nilalabas nila, mukhang pagkain daw ng manok, mukhang patuka. Pero fake. Fake talaga. Walang ganun, partner. Walang ganun. Kasi lumabas yun, di pa nga ini-implement yung 20 pesos per kilo. Meron na silang sample So halatang fake news na naman. Alam mo yung 20 pesos per kilo ng bigas ngayon, ang ka-level niya kasi mayroong regular milled, well milled, premium milled, special rice, regular rice, imported rice. Anim yan. Yung binibenta ngayon na 20, well milled yun. Well milled, which is long grain, tapos maganda at malambot kapag sinaing. Ang tubig nun is 1:1 pagkakaalam ko. Kapag isang takal din yung tubig nun. Kaya kung makikita mo, maputi. Kasi yung pagkiskis doon, talagang pino.
Hindi siya yung ma-brown-brown. Kasi alam mo yung mga kababayan natin, ay may yellow, ayaw ko niyan. Diba? Totoo. At saka mas masarap pa nga eh. Kasi local yun eh. Local rice. Local milled rice. Yan ang dapat suportahan natin. Hindi imported. Mga bigas na local, kaya yung mga nagko-coffee. Yan, alam niyo na yun ha. Dapat doon tayo sa local palagi. Tama. Kasi yung coffee, imported yan. Oo. Kada isang sako ng coffee na bili-bili ninyo natin, magsasaka yung tiyatamaan dyan natin. Oo, tama. Call to action din yan, sir. Actually, marami tayong mga netizens eh. Tatamaan yung iba dyan, guilty. Let's support local farmers. Pero kinukonsumo yung bigas, mga imported. Nandidiri kayo doon sa locally produced na bigas. Diba? Malaking call to action din yan. And i-link na rin natin dyan. Ito rin sinasabi ng presidente natin eh. Issue ng smuggling. Diba? Kasi inaalaw tayo, sige mag-import tayo ng bigas. Ang problema, hinuhoard pa ng ibang mga damuhong negosyante. Kawawa din. Kaya kung napapansin ninyo, nag-inspeksyon ng presidente sa iba't ibang mga imbakan ng bigas. Hinuhoard yung mga imported na bigas. Para makontrol nilang presyo sa merkado. So, operator, yung video natin ready na ba dyan? May isa pa tayong video. Meron pa. Video. Yun na yun. So, dito na tayo sa segment number 3 natin mga ka-BBM, mga kababayan. Ito ang title nito, Tama na Politika, Trabaho na. Ito, napipiko na si PBBM dito sa tingin ko eh. Di ba? Kasi binibigyan niya ng ultimatum yung mga nasa gobyerno na tama na yung pagpapapogi, pag-epal-epal, at gawin na yung trabaho nila. Moving forward to. Moving forward. Ngayon, etong ginawa ni PBBM na sinabi niya, mag-focus na sa trabaho. Mag-focus na sa pagpapaganda ng kabuhayan ng ating mga kababayan at mag-focus na sa ikabubuti ng Pilipinas. At tigilan na yung bangayan, which is tama nga rin naman talaga. May isang cabinet meeting after the elections, di ba? Parang I heard this cabinet official, ang sinasabi niya, ang instruction sa kanila, implement na natin yung mga programs ng mabilis. Na-mention din niya sa podcast ni PBBM, parang nagkikwentuhan daw sila, mga kaibigan niya, yung mga nasa private sector. Buti pa sa inyo, pare, parang pag may gusto kang gawin magagawa agad eh. Sa gobyerno, hindi eh. Though, sinasabi rin ng presidente, you have to understand, may mga policies, may mga protocols, so baka mapahamak tayo. May mga procurement laws. Pero babalik pa rin tayo doon sa sinasabi ng presidente. Tama na sa explanation. Gawin nyo na lang. Tama. So bago tayo magpatuloy, iwanan muna natin ng isang matinding katanungan etong mga kababayan natin. Eto tanong at gusto ko sagutin nyo sa comment section. Ngayong tapos na ang eleksyon, ano ang sa tingin ninyong dapat unahin ng gobyerno? At sa tingin nyo, sino ang dapat sibakin sa gabinete ni PBBM? Ikaw ka BBM. Ako meron. Dapat unahin dyan si ano? Sino? At si ano pa? At si ano pa uli? Medyo... Baka walang matira. Medyo maintriga yung statement mo sa tingin mo, ikaw, ka BBM, huwag mo lang pangalala, baka matanggal ka agad tayo. Sino sa tingin mo? Ang unang dapat sibakin. Hindi, kasi nga, sabi ni BBM sa kanyang podcast, no, yung mga proyekto na ginawa ng gobyerno, karamihan, puro long-term ang magiging effect sa ating mga kababayan. No? Kaya this time, dapat ang mga proyekto, dapat yung immediate na nararamdaman. No? Katulad ng tungkol sa health. Dapat mabigyan talaga ng solusyon ang mga karaingan ng mga ating kababayan tungkol sa health. No? Social services. Social services, no? Katulad, isang example na rin yan, 20 pesos per kilong bigas. No? Yung mga policies na makapagpapababa ng presyo ng bilihin, yan, medyo immediate yan. No? Dahil yung mga nakarang taon, talaga ang reklamo ng mga taong bayan ay talagang mataas na presyo ng bigas, ng mga bilihin. Hindi lang yung bigas. No? Yung mga bagay o yung mga departamento na may direct na kinalaman sa mga produkto na nabibenta sa merkado, dapat yun ang solusyonan nila. Tsaka mag-double up. And doon sa term na sibak, actually more of ano ito i-assess natin yung performance, hindi lang ng tao, ng agency itself. Correct. Kasi baka may pagkukulang. Baka kailangan mag-redirect kayo, di ba? Kaya importante, research-based May datos ka. O ito yung nangyayari. Mukhang kinakailangan natin mag-adjust i-realign natin yung projects natin. Yung sinasabi ng presidente, ito ay resulta ng analysis. Ito ay resulta ng assessment. So yung decision natin ay based on research. Hindi dahil nagising ka lang. Based on accurate information. Correct. Hindi yung nagising ka lang, dito na tayo, kaliwa na tayo. Ganyan, actually ganyan naman si BBM. Yung mga nasa gobyerno ngayon, lalo yung mga sekretary, hindi naman dapat matakot.
na common ganyan sinabi ni Dapat PBBM. matakot pag pahina-hina talaga. Hindi. Pag wala pala kasi yung loob. Hindi, para sa akin kasi, si BBM hindi nagde-decide based on kwento-kwento lang. Dapat talaga may datos. Dapat merong matibay na ebidensya na yung secretary na yun o yung departamentong yun ay walang ginagawa. May isang comment doon si Katunying yan. Sinasabi niya, Sir, bakit naman pag may natatanggal, ang laging dahilan ni magpo-focus sa family. Oo. Or health problem. Hindi siya directly sinagot ng presidente. Pero ang interpretation ko doon, si PBBM, ganyan siya kabait kasi binibigyan ka pa rin ng dignidad. Graceful exit ang tawag. May pamilya ka pa rin eh. Diba? Hindi ka sisirain eh. Oo, totoo. Kasi hindi naman nga gagawin yon kung wala naman talaga matibay na ebidensya. Pero dito sa nangyari sa OWA, no? Talagang sinabi nila diretso na merong anomalies tungkol kay Administrator Arnel Ignacio, kaya tinanggal. No? Ganyan din palagi ko ang gagawin sa mga present na heads of agencies na kung meron talaga makikitang dahilan para tanggalin, no? Merong datos, merong ebidensya na dapat silang tanggalin dahil hindi sila nagpe-perform ng tama at ang kanilang mandato ay hindi nagagawa ayon sa kagustuhan ng Pangulo, dapat talaga tanggalin. Ito, comment ng isang kababayan natin si Lexi Hameno. Sabi niya, Sir, dapat dyan ang unang tanggalin yung yung sekretary ng DOH hindi nararamdaman. Uy, yung sekretary ng DOH elected ngayon sa sa decision making, highest decision making body ng World Health Organization. So in fairness, talagang pati yung buong mga leaders na tungkol sa health sa buong mundo ay nire-recognize ang kanyang kakayahan. Yun ang dapat malaman ng mga kababayan na hindi natin. Alam ng taong bayan. Buti na lang, Sir Yaya. Oo. Kasi first time yun, no? Na nangyari ng isang Pilipino. Sa buong mundo yan. Yes, sa buong mundo. Yung WHA, yan ang highest decision-making body ng World Health Organization. No? And in fact, meron silang recent na resolution, no, na inaprubahan ng lahat ng almost all member countries. No? And proud moment din para sa atin na ang isang Pilipino na under kay PBBM ay ma-elect sa ganyang organisasyon. In fairness din naman, ako ang assumption ko dyan lagi kung sino dapat sibakin. As long as hindi siya tinatanggal, nagkakatiwalaan pa siya ng presidente. Correct. Kasi kung natanggal na yan wala trust and confidence yun Diba? Kasi mahirap naman maglagay ka dyan ng hindi mo pinagkakatiwalaan. Teka muna, siguro fair naman na banggitin natin yung gumagawa ng maganda instead of correct. Yung hindi gumagawa ng maganda. Ako para mas maganda. DOTR. Yun. Katulad niyan. Si Secretary Vince Dizon is doing very well. Ikaw, pare. Ako yung dun sa tawag diyan sa LTO. Kasi bakit? Gawa nga nung wala nang masyadong pila roon sa LTO. Kasi naramdaman mo sa LTFRB yan. Ako, isa sa nakita kong nagpe-perform ng maayos dahil sinusunod niya lahat ng gusto ni PBBM. Si Department of Agriculture Secretary Sir Kiko Q. Laurel. Yeah. Di ba? In fairness, very active ang Kasi biro mo kailangan ma-implement natin yung 20 pesos per kilo. Agad-agad. And kailangan ma-sustain. Anong sabi ni Secretary Laurel? Yes, sir. Go. Implement natin yan. Di ba? And maganda yung background niya. Galing siya sa private sector Correct. Alam niya kung paano mag-operate Talagang yan sa lahat ng mga secretaries, si Secretary Laurel, hindi nakatapos yan. Ng pag-aaral. Nakwinexyon yan. Ng kolehiyo. No? Hindi college level lang yan. Hindi siya nakatapos. Pero ang galing ni Secretary Laurel ay sa actual implementation. Dahil namuno yan ng kanyang kumpanya na multi-billion company. Yung travel. May karanasan. No? So may karanasan yan tungkol sa mga pagpuproduce ng produkto. No? Tungkol sa logistics, tungkol sa inventory management, etc. Wag rin natin kalimutan yung dating sekretary ng DILG si Benhur Abalos. Alam niyo ba, nung panahon nung dating administrasyon sa 6 na taon, ang nahuli nilang droga noon is 14.3 billion. Yeah. Pero 3 taon nung 2016. 6 na taon nung dati. Hindi 3 taon lang. Hindi, 14.3 billion. Samantalang nung panahon ni PBBM 3 taon na si Secretary Benhur Abalos ang secretary ng DILG, ang nahuli nila is 43.8 billion. So, ibig sabihin, halos times 3. Times 3. At, take note, walang namatay. Yun nga malaking bagay doon, no? Na walang namatay.
Pero 130,000. sayang. Yan yung sinayang ng mga Pilipino. Medyo sinayang talaga. Yan yung sinayang nila. Actually, yan ang hindi pa ako makaget over dyan, no? Dahil malungkot ang sinapit ng ating magaling na Secretary Ben Harabalos. Pero I'm sure after 1 year ban sa appointments, siguro makikita naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kakayahan pa na pwedeng gawin ni balik siya sa Secretary Pwede Ben nga lang, Harabalos. bukas i-appoint na kasi nangihinayang ako sa araw na lumilipas na hindi napapakinabangan ng Pilipinas yung husay ni Abalos. Ewan ko, baka pwedeng yan gawing 1 peso consultant Di ba? o walang bayad na consultant for the meantime. Kasi isipin mo, ito hindi naman sa pagpupuro kay Abalos, matapang yun. Kasi siya lang yung nakapagpa-reside sa mga colonel, mga general. Totoo. Maganda yun. Yung nilinis niya yung full colonel pataas, no? Diba? Hindi, saka yung kay Pastor Kibolo. Walang ibang, ayun nga talaga. Walang ibang kay Aris Guo. Yung kay Aris Guo, isa siya sa kauna-unahan na lumipad papuntang magandang Indonesia. pinakamahusay na gabinete para sa akin ni PBB. Sino pa? May nag-comment dito, partner. May nag-comment dito si Estrella, Secretary Estrella. Oo. Ng Department of Agrarian Reform. Agree ako dyan. Dahil siya yung nag-i-implement ng yung titulo sa mga magsasaka. Dahil di sa kanya, during his time nangyari yan. Dahil di sa kanya, naibigay yung mga titulo na ng para lupa. sa mga magsasaka talaga dapat. At yung mga utang nga nila, gaya sabi ko, nabayaran na. Saka ano siya, very low-key. Hindi kasi siya politician no? Hindi, politician siya. Naging congressman ata siya. Kaya lang hindi siya matakaw sa exposure. Maepal na politiko. Huwag na rin natin kalimutan si Acusar. Esplanade niya. Tama. Housing. Nakapunta na ba kayo doon sa Pasig Esplanade? Nakapunta na. Alam mo, nasa Italy kayo. Oo. Diba? Yung tatay ko na medyo minsan na DDS, hindi totally, although Ilocano siya, minsan kumikiling sa mga naging kalaban ng ating Pangulo, ay bilib na bilib dyan sa Pasig Esplanade na yan, no? Na ginawa ni First Lady at ni Secretary Acusar. No? At ang pondo, katulad ni Secretary Laurel ang karakter ni Acusar. Pag sinabi mong pag may pinagawa ka sa kanya, gagawin talaga. At ang pondo dyan sa Pasig River Esplanade, privately sponsored. Yes. Ang ginawa lang ng government dyan, kasi na-interview namin yung USEC ng DSUD, ang sinasabi niya, more of facilitation lang kami dyan. Mga nagtitiwala to sa gobyerno mga nagtitiwala to kay First Lady, kay PBBM, na naglagay sila ng pondo para pagandahin yung Pasig River. At hindi, privately yung alam mo ba kung magkano ang budget yan? 18 billion na hindi galing sa gobyerno. Ganon kagaling. Ganon katiwala ang mga private sector kay Frank. Yung mga negosyante na tiwala kay First Lady at kay PBBM. Oo naman. Kaya nag-sponsor sila. Kasi kung hindi ka magtitiwala, ba't ako maglalagay ng pera dyan? Correct. Kung alam nilang mabubulsa lang ng mga kontraktor o ng mga politiko, ba't ka maglalagay? Kaya mabilis na tapos din By phases yan in-implement na. They-invite tayo dyan every time na ilo-launch yun yun ang kagandahan kay Lam, no? Sa mga... Kung malalaman lang ng mga tao, si Lam, kapag meron siyang inisip na proyekto, no, talagang natatapos sa mabilis na panahon. Ano yung ginawa niya sa Malacanang? Lahat ng mga facilities sa Malacanang, including yung mga restaurants, yung mga cafeteria, yung tirahan ng mga Malacanang staff, inayos niya lahat. Dahil kawawa ang sitwasyon nila bago sila may documentary sa GMA7, napanood ko yan. Ang sinasabi niya, binigyan kami ng dignity. Correct. Kasi ito yung quarters namin, na-renovate. Parang mas proud ka na I'm working for the president, I'm working under the office of the president. Kaya nga. Maganda yung cafeteria, yung simpleng cafeteria. Ang ganda na. Kala mo nga restaurant, kala mo nga siguro mga 3-star hotel na. And isa sir na tumatatak sa akin yung mga, halimbawa, konsyerto sa palasyo. Yung pagtulong sa kultura. Correct. Di ba? Pagsuporta sa mga artists ng Pilipinas. Simpleng pa-concert lang yan, pero ibang ibig sabihin yan, you're giving importance to these people. Di ba? Pag-usayan pa ninyo yung creative industry na isang malaking industriya dito sa Pilipinas. Ganun First Lady ang kagaling sila. No? Isa-isahin natin. Ang dami. Pasig Esplanade, Malacanang improvement. Ano Love pa? for all. Love for all. Lahat ng proyekto gumagana na. Hindi lang yan ka-BBM. Baka nakakalimutan mo, sapatos sa Marikina. Oo nga pala. Wala pang nakakabuhay diyan. Siya, sinusubukan niya talagang buhayin. Kasi bakit? Yung proyekto ng Marikina, alam mo, nakarating sa ibang bansa. Sa Italy. Pinagyabang ni First Lady. Yung bag na gawa ng Marikina,
Ginamit niya mismo. Pinagmayabang niya rin sa ibang bansa. Kaya nangyari, tad ng order yung may-ari ng bag. Ang laking tulong nun. Simple. Laking tulong yun sa industriya. Gagamitin lang nila yung bag mo. Ano? sa ano pa yan? Yan ata yung libing ni Pope Francis. Kaya isipin mo naman si First Lady, hindi lang kasi nakikita ng mga kababayan natin. Talagang masipag to sa likod ni PBBM. Correct. Ang problema kasi kay First Lady, hindi siya yung epal na interview rito. Lahat ipapakita sa taong bayan. Pakit dito, di ba? Hindi siya ganun Ibo-broadcast lahat ng ginagawa. Yung Love for All, alam ba ng mga kababayan natin? Pero sa palagay mo, this time kailangan na ipakita? Ako, kailangan dun sa mga nasa likod ng Love for All, kailangan malaman ng ating mga kababayan yung magandang ginagawa ninyo diyan sa Love for All. Kasi kulang na kulang talaga. Hindi sapat yung page ng Love for All na yan para isiwalat. Or yung page ng PCO or RTBM or TV, dapat medyo mas wider yung dissemination. Ibabash nila yan. Kasi the usual typical thinking, no? May ginawa ka, kailangan pa i-broadcast. Regardless, may gawin ka o wala, ibabash ka. Paano hindi po broadcast? Paano malalaman ng mga kababayan natin? Kung sirang ngipin mo, paano ka makakapagbabunot ng libre? Kung hindi mo alam. Correct. Di ba? Paano mo malalaman dun sa Love for All, pag nagpabunot ka ng ngipin, may free, may promo. Mga ka-BBM, ang gusto kong samahan o puntahan, yung Love for All kung pupunta sa Mindanao at sa mga lugar na talagang hindi nakakatikim ng mga serbisyo medikal, yung mga kababayan natin, yun ang gusto kong makita. Yun ang gusto kong i-cover. Kaya nga mga ka-BBM, ewan ko ba dito sa namumuno, sa pamunuan ng Love for All. Bakit hindi sila nagsasama ng mga vlogger para i-cover yung mga binubunutan ng ngipin, mga nagpapa-check up ng mata? Next week. Diba? Baka next week. Kasi yung vlogger, naku, ka-BBM, kung chismoso lahat ng vlogger. Ka-BBM, tingin ko gusto rin nila na hindi masyadong low-key lang. Pero this time, palagay ko, no, kung nakikinig man sila, kung meron siyang time makinig sa ating vlog, sana naman, no, ipakita natin lahat ng kanyang ginagawa. Hindi sapat na nagbubunot sila ng ngipin libre. Hindi sapat nagbibigay sila ng libre sa mga tao. Kailangan dyan, nalalaman ng mga kababayan natin, just in case malabo yung mata nito, alam niya na may pupuntahan siyang ganyan. Diba? Feeling ko, sir, hindi naman pinipigilan ni First Lady na i-cover yan. Kasi may nakikita rin ako May mga nakikita akong news reports about dun sa... pero kulang na kulang. Yun nga lang. Kailangan i-amplify pa natin yan. Kasi tingnan mo, partner, ka-BBM. Yung Love for All, magsisimula yan sa umaga. Diba? Umaga, marami na tao. Siyempre, etong si mga reporter, mga mainstream, kukuha ng mga video yan. Problema dyan, ipapalabas mamayang gabi. At saka yung angle nun. Yung mga vlogger, di ba? Agad-agad. Ora, on the spot, ora mismo. Habang binubunutan ng ngipin, naka-livestream. Di ba? Totoo. Kaya yan ang kulang dyan. Ewan ko ba bakit hindi dapat sila urgent, agad-agad. Ang dami-dami nating BBM vlogger. Totoo. Marami tayo sumusuporta. Chismosa lahat yun. Konti. Papuntahin mo lang dyan. Gagana pagiging chismoso ng mga vlogger na yun. And agad-agad. Sabog agad yung programa ni First Lady. BBM, makat kita. I think kailangan tayo magbasa ng mga komento ng ating mga followers. Ito. Sabi ni Sunflowers, ang ganda ng pangalan nyo. Sunflowers, shoutout po sa inyo. Mga magaganda topic nyo. Sana may libre din pangipin at pabunot. Pwede. Diba? Pwede. Hayaan nyo po, isasuggest natin kay First Lady yan, dapat meron ding libre pustiso. Kapag nauna ka sa first 10 na pila, pustiso mo libre na. Bagang nga lang lahat. Ito may Arabic character daw, hindi natin mabasa. Dapat gawing inspirasyon ng Vice President yung ginagawa ni Lam. Hindi yung pakikipag-away na lang ang ginagawa para naman mas mabilis ang usad ng Pilipinas. Correct. Magandang call to action to ng Presidente. Let's work together. Actually, panawagan din to sa Office of the Vice President. Ang Presidente nag-offer ng reconciliation, di ba? Parang take the initiative, di ba? Gawin ninyo yung trabaho ninyo. Stop with the politics. Let's work together for the Philippines. Ito, galing kay Ben Ruben Lisboa. Good governance ang ginagawa ni PBBM. Kaya dapat natin tulungan ang ating gobyerno. Hindi yan kayang mag-isa ng ating pamahalaan. Gaya na sinabi ko kanina, ang nation building ay hindi kaya ng isang pungulo o ng isang departamento o isang ng gobyerno. Dapat tulong-tulong, private, government, no, including yung mga mamamayan, no, dapat involved diyan. Ito sabi,
Sir, meron nga dito sa amin Love for All nung nakaraang 3 buwan. Lumipas na, hindi ako nabunutang ngipin kasi hindi ko nga alam. Yun ang sabi ko nga agad. Pwede siya pumila sa mga health centers, sa barangay health centers. May libre naman. Yun lang. Gigising ka ng umaga, magpapalista ka. Kasi na-experience ko yan. So ito talaga. Basahin natin. Sige. Medyo siya may concern. Galing kay Maricar Holdora Nozawa. Sa health po, ang hirap po kasi pumila. Sana po iayos na po. Huwag na po pahirapan ang Pilipino. Mararamdaman naman po yon kapag inayos po nila ang health. Kasi sobrang hirap po lumapit, ang daming kailangan gawin. O, yan nga sinasabi ko. Diyan na rin papasok yung digitalization, no? Kung magagawa talaga ng gobyerno yan tungkol sa health, malaking bagay yun. Para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Pero in fairness, sir, ang laki ng improvement sa mga public hospitals. Kasi yung tatay ko, pag nagkakasakit yon, dinadala namin sa pinakamalapit na public hospital, sa Marikina, sa Amang Rodriguez. Ang bilis ng proseso. At wala siyang binabayaran. Totoo. As compared noon, ang haba talaga ng pila, hindi ka maasikaso. Kaya isang factor din dyan, palawakin yung mga bed capacity. For example, Amang Rodriguez, diba? Dinagdagan ng 500 bed capacity yan. Malaking bagay. And yung isang ginagawa din, pagtatayo ng mga specialty hospitals, kanina pinag-uusapan din natin. Yan. Sa Luzon, meron na. Sa Visayas, meron na. Yan ang sinabi ni Pangulo sa kanyang SONA, kung di ko nagkakamali. Nilalapit sa mamamayan ang serbisyo ng gobyerno kasama ng health. Ang balita ko nga, magkakaroon na rin ng mga heart center at kidney center sa iba't ibang lugar. Sa Clark, meron na nga tinatayong hindi pa siya nararamdaman ngayon, but eventually, yes, soon. Makikinabang yung next generation. So, ang bilis ng oras. 7:30 agad. Kalilip, 7:30 na pala at kailangan na namin magpaalam. Mag-shoutout pa tayo konti. Sige. Na-late naman tayo ng ano. Okay. Shoutout nga pala sa mga kapwa ko, mga ka-BBM vlogger. Yan, kayo na siya shoutout ko ha, kasi para sa inyo talaga to ha. Kung maaari lang sana, kung hindi nyo kayang itigil, bawas-bawasan natin yung pagbanat-banat sa mga wala namang katapusang mga bangayan dito sa politika. Bagkus tutukan natin itong proyekto ni PBBM. Mas malaki ang views dito kaysa dyan sa makipagbangayan tayo sa mga wala kakwenta-kwentang bagay. Diba? Kaya sa mga kapwa ko, mga vloggers dyan, alam ko na magkakaibigan tayo, tulungan natin si PBBM dahil panawagan niya to na itigil na ang politika at magtrabaho na tayo. So tayo bilang trabaho natin, ipagsigawan natin yung mga ginagawa ng ating gobyerno kaysa makipagbangayan dyan sa mga walang kakwenta-kwenta mga bagay. Kasi yung presidente natin, hindi rin siya nakikipag-away eh. Oo. Siya yung inaaway. Parang let's take the lead from the president. Diba? Kung medyo kailangan natin mag-change ng ating style, ng ating narratives, tulong din sa gobyerno yan, tulong sa presidente, tulong din sa taong bayan. Diba? Gusto ko i-emphasize, no? Hindi nakikipag-away ang presidente, ine-extend niya ang kanyang kamay para sa reconciliation o sa pagkakasundo sa mga kalaban sa politika, pero hindi nangangahulugan, no? Absuelto. Na i-absuelto yung mga may kaso, hindi nangangahulugan, nakakalimutan ang accountability at justice para sa mga nabiktima ng mga nasa gobyerno na gumawa ng hindi maganda. Kasi pamamarisan yan, magiging president yan. Diba? Porket pinagbigyan ka. Sige, pwede natin gawin yan kasi ginawa ng previous administration yan eh. Correct. Banggitin ko lang yung comment ni Mark Ian, no? Hi, Mark Ian. Shoutout kay Mark Ian. Sabi niya, Secretary Angara, maganda performance now. Kaya lang mahirap pa, kapag DepEd kasi mahirap agad ma-determine kung talaga magandang performance unless na makita natin yung mga test or results ng mga ginagawa sa sa DepEd. Medyo problematic pa ang DepEd sa totoo lang. Kasi ang daming problema na iniwan. Recent elections, nakita natin kung gaano ka-problematic yung facilities. Yung facilities, no? Pero palagay ko within the next 3 years with the Secretary Angara nasa DepEd, no? Mababawasan ng mga ganyang klaseng facilities na talagang ang pangit-pangit para sa mga kabataan natin. Sana. Okay, may po-promote ako. Invite ko na kayo ka-coffee ha. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, please subscribe po ka-coffee. Nasa Facebook din tayo ka-coffee. Nasa YouTube and TikTok ka-coffee. Search lang po yan. We discuss political events, pero tulad ng sinasabi ni Palerista, less on attacking our opponents. Focus tayo doon sa good news. We'll do some adjustments ka-coffee sa ating content. Kasi yun diba ng commitment ko lagi, I always support the government dahil ang sinasabi ko, marami nakadepende sa gobyerno. Pag nag-fail ang gobyerno, maraming tao ang mag-fail. Diba? Pag nag-succeed ang gobyerno, maraming tao ang magtatagumpay. No,
Ka-BBM Mga Yayab. ka-BBM, bitin. Kulang. Kulang yung 1.5. Mga kayayab, medyo bitin kasi ang dadaldal nitong mga co-host ko nadadamay tuloy ako. Anyway, subaybayan nyo lang po ang aming programa every Wednesday 6 o'clock to 7:30 p.m. At i-follow nyo po sila, no? Si Ka-Coffee, si Palerista TV at yung aming executive producer na magaling, si 31 Million Movement. I-follow nyo po kaming lahat kung pwede at i-share nyo po ang aming mga post, no? I-like, mag-comment po kayo at next week tatry pa namin na magbasa ng mas maraming komento and hindi ko naman pinapangako bakit kaya hindi tayo magbigay ng pa-premium sa mga magaling mag-comment next week. O pwede, 1 kilo bigas, ay isang sakong bigas. Di ba? Tapos luto na. Anyway, i-follow nyo po Yayab Dizon sa kayong aking alternate FB account. Gumawa po ako ng alternate kasi baka po ma-delete o masuspend ang aking account dahil marami po tayong mga bashers o nagre-report sa ating mga post, no? Yung mga nasasaktan sa aking mga sinasabi, nire-report po tayo, baka anytime matanggal ang ating post. Although kilala nyo naman po ako, hindi po ako nagpo-post ng fake news, no? Anyway, i-follow nyo po yung isa kong account, Optics by Yayab Dizon. And yung mismong page natin, salamat PBB. Yes, so, salamat. Maraming salamat po. Ako po si Palerista, paki-follow niya rin ang aking Facebook, YouTube, and TikTok. Palerista TV at sa mga naninibago sa akin, masasanay rin kayo dahil ito na yung style na makikita sa araw-araw natin vlog. Wala na yung mga hatred sa puso na mga vlog natin. Ito na pagsuporta sa Pangulo. At huwag nyo kakalimutan, i-follow yung page namin. Salamat, PBBM. At yung aming YouTube, nako, tulong-tulungan nyo talaga yung YouTube namin. Paabutin natin ng 1,000 subscriber para live stream na kami kasi sa bago pa lang YouTube. Yan, bagong-bago na kasi yung YouTube namin. So inuulit ko mga ka-BBM, etong programa na to ginawa para sa pagsuporta sa proyekto ng ating presidente para maipagsigawan sa lahat ng ating mga kababayan ang mga trabaho ng ating presidente. At ito nagmaterialize dahil sa tulong ng isang gwapo namin na Big Boss. Manong, si Manong Herman Estrada. Yan. Maraming salamat. At dun na kay Adonis Alex Catalan ng 31 million. Palakpakan natin sila dahil. Ayun, pilot episode. Not bad. So kung wala na kayong sasabihin, maraming salamat at magandang gabi po. Makalam-kalam na sikmura ni Yayab. True. Thank you. See you next Wednesday.